Ang ganda talaga dito sa rest house niyo, Mars. Ang ganda-ganda ng beach. Sana ako rin yumaman. Alam mo, kapag nakikita ko ang bahay niyo tapos yung mga kotse niyo, naiingit talaga ako. Kung bakit na naman kasi na pinanganak akong mahirap eh. Sabi ni Dad, kung gusto mong yumaman, pagnegosyo ka. Yun nga lang, back to zero ka. Tapos igagapa mo hanggang sa makarating ka sa itaas. Para nung nagsaboy ang Diyos ng swerte, nasa unahan ka. Sobrang ganda mo. Maraming nagkakagusto sa'yo. Ulila ka nga pero sa'yo naman lahat ng pinamana ng parents mong mga kayamanan nila. Okay na rin. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka sa kalagayan ko. Mukha lang masaya sa mundo ko, Mars. Dahil marami akong pera at ako nagpapatakbo ng negosyo namin. Pero malungkot mag-isa. Malungkot kapag wala kang pamilya. Malungkot kapag walang nagmamahal sa'yo. Uy, nandito naman ako eh. At saka, nandyan naman si Tito Norman ah. Di ba parang totoong ama na rin ang turing mo sa kanya kahit na hindi sila kasal ng mami mo? Alam mo, hindi ko man kaano-ano si Tito Norman. Hindi naman natuloy ang kasalala ni Mami. Kaya hindi ko siya maituturing na stepfather ko. Saka iba pa rin kapag sila Mami at Daddy. Buti nga nandyan ka eh. Dahil para na rin kitang kapatid. Basta nandito lang ako sa tabi mo, Mars. Pero ito ay pinapangako ko sa'yo. Yayaman din ako kagaya mo. Makakahanap din ako ng matandang mayaman. Kahit hindi ko mahal, pakakasalan ko talaga. Hanggang saan ang kaya mong gawin? Mapagbayad mo lang ang mga taong nagkasala sa'yo. Handa mo bang kalimutan ng lahat? Kahit kapalit nito ay buhay mo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Judy. At the age of 30, uli lang lubos na ako. Wala akong kapatid. Wala akong kilalang kamag-anak. Unang nawala ang daddy ko noong 24 years old ako dahil sa isang malagim na aksidente. Makalipas ang 4 na taon, muling pumasok sa isang relasyon si Mommy. This time kay Tito Norman, isang byudo at kaibigan nila daddy. Pero makalipas lang ang 2 taon, just 6 months ago, 2 weeks before my mom and Tito Norman's wedding, biglang namatay si Mommy. Aneurysm, sabi ng doktor. Gumuho ang mundo ko. I felt so alone. Walang pamilya at ilan lang naman din ang kaibigan ko. Ako ang nagmana ng lahat ng naiwan ng parents ko. Mula sa mga negosyo, mga luxury car, properties at iba pa. Pero nawalan ng saysay ang lahat ng kayamanan na meron ako dahil wala naman ang pamilya ko. Dahil sa nangyari, sobra ako na-depress. Kaya nag-suggest si Tito Norman na pumunta kami sa huling property na nabili ni Mommy. 1 taon pa lang ang nakalipas. Pumayag naman ako dahil pakiramdam ko rin kailangan ko mag-relax. Pagdating ko roon ay nakilala ko si Levi, isang matipunong albularyo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabalot ng takot ang dapat sanay tahimik kong bakasyon. Magandang umaga, sir. Oh, Ada, kumusta? Ay, mabuti naman po. Siya nga pala si Judy, ang nag-iisang anak ni Jane. Kayo po pala yun, ma'am. Nice to meet you. Condolence po. Pero nako, ang ganda-ganda niyo pala. Kamukhang-kamukha niyo si Ma'am Jane. Salamat po. Marami nga rin nagsasabi sa akin. Ay, pasok na po kayo. Nakahanda ng kwarto niyo. Ay, ngayon wala na si Ma'am Jane. Sa inyo na po itong bahay. Oo nga po eh. Buti na lang sumama ako kay Tito Norman dito. Super ganda nitong bahay, Manang Ada. Ay, talaga pong maganda ito. Maingat at maalaga rin sa bahay ang dating may-ari nito. Nag-migrate na kasi sila lahat sa Amerika kaya binenta to sa mami niyo. Kaya lang, Manang, habang papunta kami rito, napansin ko lang na medyo nakakatakot dito sa lugar niyo. Liblib po kasi itong lugar namin. Napapaligiran tayo ng gubat. Tapos literal na nasa paanan tayo ng bundok. Malayo sa kabihasnan. 15 minutes ang biyahe kapag pupunta ka sa bayan. Levi! Ay halika! Tulungan mo si ma'am na magbaba ng gamit nila. Ako na po. Paglapit ko sa trunk ng kotse ay biglang sumabay sa akin ang lalaki at sabay kaming humawak sa handle ng luggage ko.
Dahil doon ay nagkatinginan kami at sabay ngumiti. Pagkatapos ay siya na ang nagbaba ng mga gamit namin. Parang may mumunting kumiliti sa puso ko nang ngumiti na naman sa akin ng lalaki. Gwapo siya. Mala Paolo Avellino ang dating. Pero kaya manggi ang balat. Matipuno ang katawan. Unang tingin pa lang ay magaan na agad ang loob ko sa kanya. Ako na pong magdadala ng luggage ninyo ni Sir Norman. Salamat. Ay, ma'am. Siya po si Levi, anak-anakan ko. Isa siyang albularyo dito sa atin. Talaga po? Hello, ma'am. Nice to meet you. Hi, Levi. Nice to meet you rin. Halika na po sa loob. Kung may langan po kayo, sabihin niyo lang sa akin. Okay. Maaasahan niyo po yan sa lahat ng oras. Tulak ang bagahe namin, pinauna niya akong pumasok sa loob ng bahay. Binati ako ng classic style na bahay na bato. Sa unang palapag ang silong, may bodega at nasa gilid ng bahay. Sa labas ang dirty kitchen. Sa second floor ang mga common areas at kwarto. Malawak ang garden sa harap at likod. Dinala ni Levi ang luggage ko sa master's bedroom. Habang ang bagahe ni Norman ay dinala nila sa guest room na mas maliit. Noon pa man ay mahilig na si Mommy sa mga antique at old collections. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit niya binili ang bahay na yon. Habang abala ako sa pagtingin sa kwarto ko, na lumabas si Levi, tinawag daw siya ni Norman. Ay, sandali. Hindi ba dapat ako doon sa master's bedroom? Ay, ganun po ba? Sorry po. Nasabi po kasi sa akin ni Manang Ada na si Miss Judy na po ang bagong may-ari nitong bahay. Ang bilin kasi sa akin, kung sino po ang amo, siyang gagamit ng master's bedroom. Ang mga bisita ng amo ko ay nasa guest room. May mali po ba ako? Siya. Sige na. Lumayas ka na. Sandali, nasa na mga gamit ko? Nasa baba. Bakit hindi mo dinala? Si Miss Judy lang ang amo ko. Kung may gusto kong ipagawa sa akin, sweldoan mo muna ako. Ba't antipatiko? Nako, pasensya na kayo doon kay Levi ha. Ganun lang talaga magbiro yun. Ay, sige po, dito na ako sa kusina. Paano yung gamit ko? Ay, oo nga pala. Ay, hindi naman puto lang pa at kamay mo. Malaki ka na. Kaya mo na yan. Bakit ganyan ang dalawang yan? Hayaan mo na. Habang lumilipas sa mga oras, mas nagugustuhan ko ang bahay na yon. Ang pinakapaborito ko ay ang 4-poster bed sa kwarto ko. May nakasabit pang manipis na kulay puting kurtina doon, kaya feeling ko talaga nagta-time travel ako noong panahon ng Kastila. Cozy at presko ang bahay. Kanina inilibot ako ni Manang Ada at walang parte na hindi ko gusto. Ang mga old paintings, ang mga furniture, lahat mukhang nilipasan na ng panahon pero matibay pa rin hanggang ngayon. Matapos kong buksan ang mga luggage ko, isa-isa kong nilagay ang mga damit ko sa closet. Hanggang sa napalingon ako sa nakasaradong pintana nang may narinig akong nagtatawanan sa labas. Lumapit ako at binuksan ang sliding window na gawa sa kapis shells. Napangiti ako nang makita si Manang Ada na tawa ng tawa. Maging si Levi habang nakikipaglaro ito sa isang aso. Nang huminto siya sa pagtakbo, halos sabay silang napalingon ni Manang Ada sa akin at kumaway. Hi, ma'am. Mukhang nagkakasiyahan kayo dyan, ha? Ay, opo. Ito kasing sinala eh. Kinukulit si Levi. Gustong makipaglaro. Ang cute naman niya. Halika dito, ma'am. Sige, pababa na. Agad kong kinuha ang phone ko at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nang dumaan ako sa kusina, nagtaka ako nang makita ko na naroon sina Tito Norman at Dayan. Nag-uusap pero sobrang lapit sa isa't isa. Nang mapalingon sa akin ang best friend ko, agad siyang ngumiti at pasimpleng lumayo sa katabi nito at lumapit sa akin. Nagtaka ako, Madam Venus. Dahil hindi ko alam na gano'n na pala sila ka-close. Mars, saan ka pupunta? Ha? Sa labas. Gusto mong samahan kita? Hindi na. Diyan lang naman ako kinamanang Ada. Okay. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, ha? Tinutulungan ko lang si Tito Norman na magluto eh. Okay.
Matapos yun ay agad akong bumaba at pinuntahan si Manang. Palapit pa lang ako pero sinalubong ako ng aso ni Levi. Saglit akong huminto nang inamoy-amoy niya ako. Nang tumakbo na ulit siya pabalik kay Levi, saka pa lang ako naglakad ulit. Naupo ako sa tabi ni Manang habang pinagmamasdan ng aso niya. Maya-maya ay lumapit na naman sa akin ang aso at dumamba pa sa hita ko, kaya hinimas ko siya. Nala, umalis ka dyan. Okay lang. Mahilig ako sa mga dogs. Nala ang name niya? Opo, ma'am. Judy na lang. Saka wag mo na ako... Hanggang sa biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Levi. Nawala ang ngiti nito. At bigla siyang sumeryoso. Gayon din si Manang Ada. Pagkatapos ay lumingon sila sa paligid na parabang bigla siyang naging aligaga at may pilit na hinahanap sa paligid. Hanggang sa maging sinala ay biglang hindi mapakali at tuluyang umangil. Pero hindi siya umaalis sa harapan ko. Nala? Levi, ano nangyayari? May nagmamatsyag sa atin. Nagmamatsyag? Oo, bigla akong kinilabutan. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Humalo ang masangsang na amoy sa hangin. Hindi ko po kayo maintindihan, Manang. Nagulat kami nang biglang nagbago ang mood ni Nala. Nakatingin ito sa bandang likuran sa parte ng papasok ng gubat. Tapos ay umangil ito bago galit na kumahol. Bigla itong bumaba sa hita ko at patuloy sa pagkahol habang nakatingin sa mga puno. Pero hindi umaalis sa harapan ko. Hanggang sa nanlaki ang mata ko nang may nakita akong tao sa likod ng makakapal na halaman. Babae siya. Pero dahil malayo siya at medyo malabo na rin ang mata ko, hindi ko maaninag ang mukha nito. Ayun, Levi. May tao sa likod ng halaman. Nala! Nala! Bumalik ka dito! Aswang. Ano po? Hindi tao ang nakita mo kundi aswang. Sabi ko na nga ba eh. Aswang po? Sigurado ba kayo? Walang duda. Nang sumugod si Nala sa tinuro ko kay Levi, hinabol niya ang kanyang alagang aso. Naghanap itong sa likod ng halamanan. Pero nawala doon ang babaeng nakita ko. Para siyang biglang naglahong parang bula. Maya-maya ay kinabitan na ni Levi ng leash si Nala bago sila bumalik sa amin. Nang tignan ko sila Manang Ada, nakita ko ang pag-aalala sa mukha nito. Ang mabuting pa'y umakyat ka na lang muna, Judy. Manang, ano po yung sabi niyo tungkol sa aswang? Si Levi na ang magpapaliwanag sa iyo mamaya. Isa lang ang maipapayo ko sa iyo ngayon, Judy. Mag-iingat ka sa mga taong nasa paligid mo. Lalo na sa mga pinagkakatiwalaan mo. Dahil sa pagtambay ko kanina kasama si Manang Ada, nahinto ako sa pag-aayos ko ng mga gamit ko sa closet. Habang naghahanger ako ng mga dala kong damit, ilang sandali pa dumating si Dayan. Nagtaka ako nang manlaki ang mga mata niya nang makita ang isang bagong luxury bag na dala ko. Gayon din ang mga alahas na nasa nakabukas na jewelry box. Pagkatapos ay sunod naman itong kinuha ang ilan sa mga damit ko na mula rin sa mga kilalang brand at tila excited na dinikit yun sa katawan niya sabay tingin sa salamin. Mars, ang ganda naman itong bag mo. Pati itong makaalahas mo, bago to. Parang ngayon ko lang sila nakita ah. Oo, bago sila. Pati itong mga damit mo, oh. Bago silang lahat. Judy, Manang, ang pasok ko kayo. may mga naiwan pang damit ang mami mo dito. Naiwan din niya dito yung ilang alahas niya. Eto, Yung favorite niyang kwintas at singsing. Pati yung hikaw. Bago siya mawala, hanap na siya ng hanap dito. Naiwan lang pala dito. Thank you, Manang, sa pagtago. mukha po kasing mga mamahalin kaya itinabi. Wow! Ang ganda naman ito. Sa mami mo to. Ang ganda nitong mga damit to, pati yung mga alahas. Naku, bagay sa akin. Hindi natapos ni Manang Ada ang sinasabi niya nang biglang sumingit si Dayan at inagaw mula sa kanya ang mga damit at alahas ni Mommy. Nagkatinginan kaming dalawa dahil sabik na sabik si Dayan na pinagsusukat ang mga damit namin ni Mommy, pati ang mga alahas. Kinuha pa niya ang bag ko saka nagpost sa harap ng salamin. Mars,
Baka naman pwedeng arbor ko na tong mga to. Sige na. Makakabili ka naman ito ulit eh. Hindi gaya ko. Barya na lang to sa'yo. At saka ito sa mami mo, akin na lang. Diyos ko, ang kapal ng mukha. I'm sorry, Mars. Ang mga alahas at bag ko ay regalo sa akin ni Ninang Marriott. Yung mga damit ko ay bigay din sa akin ni Tita Sara. And for obvious reasons, hindi ko pwedeng ibigay ang mga gamit ni Mami. Alam mong iniingatan at tinatago ko ang mga naiwan niyang gamit. Ganun ba? Okay. Judy, nakahanda na palang hapunan mo. Halika, pumunta ka na sa kusina. Okay po. Halika na, Mars. Matapos subarin na Dayan ang mga huling damit at alahas na sinukat niya, lumabas na rin siya. Doon kumuha ng pagkakataon si Manang Ada at bumulong sa akin habang inaayos ko pa ang iba ko pang damit. Dahil galing sa mahirap na pamilya, nasanay na ako kay Dayan na palaging mukhang sabik at excited kapag may nakikita siyang bago at mamahalin kong damit. Binibigyan ko naman siya ng mga damit ko, lalo na yung mga hindi ko na sinusuot. Kaya lahat ng mga branded na gamit niya, mula sa damit at sapatos, pati na rin sa bag, mula sa akin. Ma'am, sorry po Pero bakit ang kapal ng mukha ng kaibigan nyo? Ganun lang po talaga siya. Alam niyo, Manang, walang-wala po talaga sila dati ng pamilya niya. Kaya sabik siya sa mga ganitong bagay. Mahirap din naman ang pamilya ko. Natural na rin siguro na mamangha sa mga ganyan. Pero hindi naman ako parang asong ulol kapag nakakakita ng mga mamahaling gamit. Kulang na lang maglaway siya. Saan pa nagtatrabaho yan? Makakabili naman siya kung masinop siya sa pera. Kahit hindi mayaman, basta mag-ipon lang. Sa kumpanya namin, siya ang sekretary ko. Ako, ma'am, ingatan mo ng mabuti ang mga gamit mo. Opo. Halika na. Kumain ka na lang. Masarap ang niluto ni Lady para sa'yo. Kalderetang baka. Nagluto rin pala para sa'yo si Sir Norman. Ano pong niluto niya? Naggisa siya ng gulay. Hindi ko lang alam kung makakain mo yon. Hindi ko gustong amoy Pamilyar nga. Di ko lang maalala kung saan ko naamoy yon. Paglabas ko sa kusina, naabutan kong nakaupo na sa harap ng mesa sina Tito Norman at Dayan. Napaupo ako sa center seat. Maya-maya ay kumakampay ang buntot na lumapit sa akin si Nala at naupo sa gilid ng silya ko. Nakita kong sumimangot si Tito Norman, pero nang lumingon si Nala sa kanya, bigla itong umangil. Ano ba yan? Bakit may aso dito? Ay, pasensya na po, sir. Alaga ko po siya, si Nala. Alisin mo nga yan dito. Nala, dito, bilis. No, Levi. It's okay. Wala namang ginagawa si Nala. Nakaupo lang. Hayaan mo na lang si Nala dito. Okay po. Oo nga pala. Kumain ka nito. Ako mismo nagluto ng gulay na yan para sa'yo. Makakabuti yan sa'yo. Salamat po. Hindi ko agad kinain yon dahil mas inuna kong tikman ang kalderetang baka na niluto ni Levi. Sobrang nasarapan ako doon kaya hindi ko na napansin ang gulay na niluto ni Tito Norman. Bukod doon parang ayoko talagang kainin. Hindi ko gusto yung itsura. Overcooked ang gulay at ang sabaw parang naghahalong brown at pula. Habang kumakain kami, doon ko naalala ang napag-usapan namin ng family lawyer ko. Nga pala, Tito. Nagkausap kami ni attorney last week. Nabanggit niya na humihingi ka raw ng authorization sa kanya para hawakan ng ilang negosyo ni Mami? Oo, naisip ko lang naman kasi na baka kailangan mong tulong ko. Thanks for the concern, Tito. Pero kaya ko naman i-handle ang mga negosyo namin. Sinanay ako ni Mami sa ganito bago siya mawala. Kaya I'm okay. Sasabihan ko na lang kayo kung kakailanganin ko ng tulong. Sa kapag manghihingi ka ng ganyang authorization or special power of attorney, sa akin ka dapat tumiretso. Dahil ako ang legal na nagmana ng mga negosyo ni Mami. Lalapit ka lang kay attorney kung patay na rin ako. Ganun ba? Okay. Ayoko lang na masyadong mahirapan ka. Thanks. Hindi ko alam na ganito palang malasakit mo sa akin. Of course, Iha. Anak ka ni Jane. At parang anak na rin ang turing ko sa'yo.
Sayang, sana man lang ay mas mahaba pa nating nakasamang mami mo. Sana ay natuloy ang kasal namin. Mars, hindi ba mas makakabuti na ipahandle mo kay Tito Norman na ibang negosyo mo? Baka naman kasi, ikaw naman ang magkasakit niyan. I'm okay. Kilala mo ako. Hihingi ako ng tulong kapag kailangan ko. Kung hindi, it means kaya ko pa. Isa pa pala, Tito. Please don't take it personally. Kinausap kasi ako ni Tita Sara the other day. Nasilip niya na sa bahay ka pa rin nakatira. Para sa kanya ay hindi raw magandang tingnan na magkasama tayo sa bahay. Dahil una, hindi nga naman natuloy ang kasal niyo ni Mami. So legally, hindi tayo magkaano-ano. Lalo na't dalaga ako. Wala naman pong problema sa akin na naroon kayo, Tito. Pero gusto kong pagbigyan si Tita Sara. Dahil ayoko ring pagmulan niyo ng chismis. Oo naman, naiintindihan ko. Ninang mo yon at best friend ng mami mo. Parang kapatid na ang turingan nila ni Jane. Sige, pagbalik natin sa Maynila ay babalik na ako sa dating bahay ko. I'm sorry, Tito. Walang problema yon. Kumain ka pa. Yung gulay mo. Nala? Nala? Nala, bakit? Gusto mo nitong gulay? Napaatras si Norman nang tumayo si Nala at inamoy ang gulay. Pagkatapos ay bumaba ito at kumahol habang kumakampay ang buntot. Dahil dating police dog ito, alam ko na agad na may gusto siyang ipahiwatig. Nagkatinginan kami ni Levi at Manang Ada, kaya kinuha ko ang mangkok at inamoy ko yun. Kinuha ko ang kutsara at ang kakainin. Biglang tumayo si Nala at kinagat niya ang kamay ko na may kutsara. Pagkatapos ay parang hinihila niya ako. Sandali lang po, ma'am. Anong problema? Teka lang. Ang amoy na to. Manang, amuyin mo yung gulay. Diyos ko, huwag mong kainin to. Sinasabi ko na nga ba't pamilyar sa akin nag-amoy eh. Bakit anong problema? Saan nyo nakuha ang mga dahon na nilagay nyo dito? Tinikman nyo ba to? Diyan sa may papasok ng gubat. Tinikman ko lang kanina yung sabaw. Konti. Bakit? Hindi mo ba alam na laso ng halaman na to? Kung nakain ni Ma'am Judy to, nakotsak na may kalalagyan siyang masama. Sigurado ka ba? Imposible yan. Alam kong halaman na yan. Sinasahog namin yan sa pagkain doon sa probinsya namin. Alam kong tinutukoy mo. Ang tangkay na hinahalos sa pagkain ay berde. Itong nakuha mo ay may bahid ng pula. Ito ang uri ng halaman na may lason. Hindi ako naniniwala sa'yo. Masyado kayo nagpapaniwala sa asong yan. Aso lang yan. Tsaka anong pinapalabas nyo? Na nilalasong ko si Judy? Sa inyo po nanggaling yan, hindi sa amin. At wala akong nagbibintang sa inyo. Sinabi lang namin na may lason ang nailagay nyo sa pagkain. At mawalang galang na, sir. Pareho kaming albularyo ni Levi. Alam namin ang mga halaman na pwedeng kainin, ang mga ginagamit lang sa panggagamot at lalo na ang mga halaman na may lason. Isa pa, dating pulis dog yang sinala. Nakakaramdam siya kapag may panganib at alam niyang amoy ng mga halaman dito na may lason. Thank you, Levi. Manang, munti ko nang makain. Tito, next time, wag po kayong basta-basta kumuha ng kung ano-anong halaman sa labas. Hindi tayo taga rito. Wala tayong masyadong alam sa mga ganyan. Levi? Po? Pakitapon na to. Baka makain pa yan ng iba sa atin. And Tito, hayaan na natin sila sa mga pagkain? Sige. Sanay akong matulog ng maaga dahil na rin palagi akong kailangan magising ng maaga dahil sa pasok ko sa trabaho. Pero nung gabing yun, hindi ako dalawin ng antok. Kaya naman bumangon ako at kinuha ko ang phone at laptop ko. Tanging ang chandelier lang sa mesa ang binuksan kong ilaw. Pagkatapos ay kumuha ko ng isang beer sa loob ng ref at binuksan ko yun. Medyo nabuhayan ako ng loob nang makitang nagkakaroon ng signal ang phone ko. Nabanggit ni Levi kanina na dahil liblib ang baryo na yun, madalas walang signal, lalo na sa umaga. Pero may pagkakataon na nagkakaroon ng malakas na signal sa madaling araw. Kaya naman nagkaroon din ng signal ang data ko.
Agad kong kinonekta ang laptop sa mobile hotspot ng phone ko. Pagkatapos nag-check ako ng mga importanteng email at messages. Hanggang sa maalala ko ang sinabi ni Manang Ada tungkol sa aswang. Nakalimutan ko palang itanong yun kay Levi. Kaya naman agad akong nag-research. Mga uri ng aswang at kung ano ang pangontra doon at paano sila labanan. Asin, bawang, luya. Pwede rin ang kalamansi. Tapos kailangan kapag papatay ng aswang, ang gagamitin itak, bamboo sticks, ginagawang sibat. Uy, Mars! Ay, aswang! Ano ka ba? Bakit ka nang gugulat? Masyado ka kasing seryoso dyan. Ano ba yan? Nagre-research lang ako tungkol sa mga aswang. Aswang? Oo. May nakita kami aswang kanina nila Manang eh. Uy, Mars, huwag ka naman ganyan. Huwag kang manakot. Hindi ako nananakot. Totoo yun. May nakita akong babae na nakatingin sa amin. Galit na galit nga si Nalay eh. Nung sumugod siya, biglang nawala dun sa kinatatayuan niya yung babae. Ano ba yan? Akala ko baka siya na pinunta natin dito. Mukhang gagawa tayo ng horror movie eh. Alam mo, as long as malakas ang faith mo kay God, wala kang dapat ikatakot. Teka nga, maiba ako. Bakit nandito ka pa? Pinuntahan kita sa kwarto mo eh. Hindi ako makatulog eh. Namamahay ako. Yung Levi na yun no, masyadong antipatiko. Tsaka yung matandang yun, si Manang Ada, nakaka-imbyerna. Mabait naman siya. Ang gwapo nga eh, tapos ang macho. Bukod doon, gentleman pa. Ganon din si Manang. Saka wag ka magsasalita ng ganyan sa kanya. Mas matanda pa rin siya sa'yo. Ay naku Mars, huwag mo na ipagtanggol ang dalawang yon. Dapat nga hindi mo sila kinakausap at hindi ka dumidikit sa kanila. Makakatulong lang sila. Dayan, wag ka magsalita ng ganyan. Ang mga kasambahay namin ay pamilya na namin kung ituring. Ganon din ang lahat ng empleyado sa kumpanya namin. Ikaw ang sekretarya ko. Ibig sabihin, kasama ka sa mga empleyadong pinapasweldo ko. Kung ikaw ang sasabihan ko na empleyado lang kita, magugustuhan mo? Hindi, syempre. At saka, ito naman, joke lang yung sinabi ko. Huwag kang masyadong seryoso. It will not cost you anything to be kind. Yan ang palaging itinuturo sa akin ng mga magulang ko. Kung gusto mo makaahon sa hirap, gaya ng sinasabi mo, umpisahan mo sa pagiging mabait sa kapwa. Dahil ang mga taong sa tingin mo ay mas mababa sa'yo, sila pa ang madalas nabubuhat at tutulong sa'yo papunta sa tagumpay na inaasa mo. Saka alam mo na ayoko sa lahat, yung nang mamaliit sa kapwa. Sorry na. Halika na nga, matulog na lang tayo. Mag-iinit na naman ang ulo mo. Natigilan kaming dalawa ni Dayan nang bigla naming marinig ang tunog na parang umaangil na mabangis na hayop. Kasabay nito ay naririnig din namin ang nakakatakot na tunog na parang may humihinga na malaki ang boses. Hanggang sa bigla kaming napatayo. Mula sa hagdanin nakita ko ang isang nilalang. Babae na gumagapang sa sahig. Natatabingan ng mahabang buhok niya ang kanyang muka at maitim ang kanyang balat. Nang umangat ang mukha niya at tinignan ako, nangilabot ako nang makita ang nakakatakot nitong mukha. Nanlilisik ang mga mata. Parang tuka ng loro ang kanyang ilong. Ang bibig niya ay malaki at matalas sa mga ngipin niya. Ang mga kuko niya ay mahaba at matatalas na kayang pumunit ng balat ng tao. Dahil doon ay napatayo kami ni Dayan at napasigaw ng malakas nang gumapang siya palapit sa amin. Nagmamadali kaming umatras hanggang sa tumama ang likod namin sa counter sa kusina. Agad akong dumakot ng asin sa garapon at kinuha ang kutsilyo. Tulong! Tito Norman, tulong! Ay, Mars, anong gagawin natin? Sandali! Asin, bilis! Kumuha ka ng asin at bawang! Isa kang dayo dito sa aming baryo. Isang pagkakamali na pumunta ka rito. Dahil dito na magtatapos ang buhay mo. Huwag kang lalapit! Hindi mo ako kilala! Kaya kitang labanan! Sige nga! Subukan natin! Nang tinalunan ako ng aswang ay mabilis kaming tumakbo ni Dayan sa magkabilang gilid. Ako ang hinabol ng aswang. Kaya mabilis na tumakbo ang kaibigan ko sa hallway kung saan naroon ang mga silid. Nang masunggaban ako nito sa likod, nadapa ako.
Kaya ang kitchen knife na hawak ko ay nabitawan ko. Agad akong pumiglas nang maramdaman ko hinawakan niya ako sa hita. Nasipa ko ang aswang kaya nabitawan niya ako at nagmadali akong bumangon. Sabay umupo at binato ko sa kanya ang dinakot kong asin. Hayop ka! Dayan! Tulong! Kumuha ka ng asin! Bilis! Sorry, Mars. Hindi ko kaya. Natatakot ako. Dayan! Hayop kang babae ka! Nagwala ang aswang na parabang napaso siya. Labis akong nadismaya nang iwan ako ni Dayan at tumakbo papunta sa kwarto niya. Nasaktan ako ng husto nang tinalikuran niya ako. Naiyak ako sa sama ng loob. Sa mga oras na may problema siya, sa pamilya man o sa pera, ako ang nauuna sa tabi niya. Ako ang unang tumutulong sa kanya. Pero ngayong nasa panganib ang buhay ko. Ang taong inaasahan kong tutulong sa akin, mas mabilis pa sa alas 4 na unang nagligtas ng sarili niya. Sa bagay, may ganong ugali talaga si Dayan. Hindi ko lang pinapansin. Dahil ang katuwiran ko, lahat ng tao may flaws at tinatagong masamang ugali. Napalingon ulit ako sa aswang dahil galit na galit siyang tumingin sa akin. Isinantabi ko ang iniisip ko tungkol kay Dayan kahit na ako lang ang nakaharap ngayon ng aswang. Hindi ako nakaramdam ng takot dahil alam ko na hindi ako nag-iisa sa laban. Kasama ko ang Diyos at kasama ko si Mommy. Lord, Mami, please help me. Kayo lang ang kakampi ko. Mamamatay kang babae ka! Mauna ka! Hindi mo ako kaya! Judy! Kasabay ng pagsugod sa akin ng aswang ay mabilis akong gumapang. Sabay dampot ng kutsilyo. Nang makalapit na siya sa akin, bigla ko siyang sinaksak at tumama yun sa balikat niya. Sinala naman ay sinugaban ng aswang sa braso at si Levi ay nasaksak ito sa likod gamit ang itak. Malakas na umangil ang aswang at pumiglas. Sa lakas niya halos sumagi sina Levi at Nala. Nang mabitawan ko ang patalim, binunot niya yon mula sa katawan niya. Sabay bukas ng bintana at tumalon pababa. Judy! Okay ka lang? May sugat ako. Nakalmot niya ako. Tahan na. Huwag kang mag-alala. Gagamutin ko yan. Natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa akin. Walang mangyayaring masama sa'yo. Sandali. Dito ka lang. May kukunin ako sa kusina. Kumalma ka. Mabuti na lang napadaan ako dito. Kaya narinig kong sigaw mo. Mula sa dala nitong bag na tila gawa sa banig, kinuha nito ang ilang dahon at langis. May nilabas din itong bote. Pagkatapos ay kumuha siya ng planggana, almires at gasa. Hinugasan muna niya ang sugat ko gamit ang tubig na nasa bote. Pagkatapos ay pinunasan ng malinis na tela at kinuha niya ang bote ng langis. Inorasyonan niya at pinahiran ng laman nito ang sugat ko. Pinagmasdan ko si Levi. Pinanood ko ang bawat kilos niya. Alam na alam niya ang gagawin. Dahil doon ay napanatag ang loob ko. Matapos ang orasyon ay dinikdik niya ang mga dahon at tinapal yun sa sugat ko sa kabinalutan ng malinis na puting tela. Hindi ka naman kinagat ng aswang. Kaya huwag ka mag-alala. Ligtas ka. Thank you. Thank you sa tulong mo. Wala yun. Teka. Nasaan ba mga kasama mo dito? Bakit wala man lang tumulong sa'yo? Dapat pala dito na lang kami natutulog sa gabi ni Manang Ada. Habang narito kayo. Tulog na si Tito Norman. Tapos si Dayan, tumakbo siya. Hiniwan niya ako. Ang putyang yan. Judy! Anak! Anong nang... Wala! Tapos na! Umalis na yung aswang! Pasensya ka na, tutulog ako. Grabe naman ang tulog mo! Nagbabagsakan ang mga gamit dito at nababasag na. Sigaw ako ng sigaw! Bukod pa sa malakas na angil ng aswang na yon, hindi ka pa rin magising? Si Levi ay nasa labas at dumadaan lang. Pero narinig niya ako. Mas mabuti pa yung aso may silbi. Mars! Naku, salamat at nakaligtas. Levi, pwede mo ba akong samahan sa kwarto ko? Sige. Nala, dito bilis. Judy, anak. Mag-usap muna tayo sandali. Mars, sandali lang. I'm so... Nang humiling ako kay Levi na wag akong iwan, tinupad niya ang sinabi niya. Hindi nga niya ako iniwan ng magdamag. Mabuti na lang at may sofa doon sa loob ng kwarto ko.
Doon siya natulog habang ako sa kama at tinabihan pa ako ni Nala. Pasado 9:00 na ng umaga nang magising ako. Pagtingin ko sa paligid, wala na doon si Levi at Nala. Bumuntong hininga ako nang maalala ko ang nagdaang gabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin sina Tito Norman at Dayan. Matapos kong bumangon na inayos ko ang kama ko at agad na nagpunta sa bago. Na lumabas ako ng kwarto at nakaligo na ako. At suot ang isang simpleng summer dress. Pagdating sa kusina, natigilan ako nang makitang naroon si Dayan sa dining table. Tila naghihintay sa akin at sinalubong ako ng ngiti. Pero sa halip ng ngiti ay ang formal at galit na ekspresyon ang ibinalik ko sa kanya. Nang tignan ko ang mesa, may nakahanda ng pinggan at pagkain. May pancakes, bacon at itlog. May tasa na rin ng kape. Good morning, Mars. Kumain ka na? Manang Ada, Good morning, Iha. good morning din po. Kayo po ang nagluto nito? Ha? Ay, Ako mismo nagluto nito, Mars. Sinabi ni Mana sa akin na may sugat ka galing sa aswang. Kumusta ka na? Masakit pa? I'm so... Manang, anong ulam natin mamayang tanghali? edi yung request mo. Sinigang na hipon. Ay tapos nakabili ng murang pusit itong si Levi sa bayan kanina at ng tilapia. Ay balik naming ihawin. Wow, ang sarap nun. Ihintayin ko na lang yon. Magkakape na lang ako. Pakiligpit na lang po nitong mesa. Ay, sige. Judy, kumusta ang sugat mo? Masakit pa? Hindi na. Kapag kumirot, pwede kang uminom ng gamot. Sige po. Levi, may gamot pa sa bahay para sa kirot. Ikuha mo siya. Tapos doon mo na rin linisin sa bahay ang sugat niya. Opo. Judy, gusto mong kumain sa bahay? Kumakain ka ba ng tinapa at itlog na maalat na may kamatis? Oo naman. Halika, sumama ka sa akin. Doon ka na lang kumain. Hindi maganda sa katawan yung hindi kumakain ng agahan. Ay, sandali lang ha. Kukunin ko lang yung maliit na bag ko. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto. Kinuha ko ang maliit na crossbody bag na binalak arbori ni Dayan at ang straw hat na bagi sa summer dress ko. Pagkatapos saka ako lumabas ng kwarto. Palapit na ako kay Levi nang lumapit si Dayan sa akin. Umiiyak, nagpapaawa. Gaya ng palagi niyang ginagawa kapag nagagalit ako sa kanya. Ang pagkakaiba lang, noon maliit na bagay lang ang dahilan ng ikinakagalit ko sa kanya, kaya napapatawad ko pa. Ngayon, buhay ko ang nalagay sa alanganin dahil sa pagtalikod niya. Ibang usapan yun. Sa ginawa niya, kinumpirma lang sa akin na Dayan kung anong klaseng kaibigan siya. Mars, sorry na. Patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya na iwan ka eh. O kamunda yan. Sinadya mo. Nakatunganga ka lang, di ba? Habang hinahabol ako, pinapanood mo lang kung paano ako pinagtangka ang patay ng aswang na yon. Nung humingi ako ng tulong sa'yo, sinabi mong ayaw mo kasi natatakot ka. So sinadya mo. Natataranta na rin ako noon. Kung hindi mo kayang lumaban, humingi ka man lang sana ng tulong. Alam mo ang ginawa mo? Tumalikod ka. Tumakbo ka sa kwarto at nag-lock ka ng pinto. Patawarin mo na ako. Hindi ko na kailangan magpaka-superhero ka sa akin. Pero sana man lang, ipinakita mo sa akin na sinubukan mong tumulong at may malasakit ka sa taong tinatawag mong best friend. Dahil ang magkakaibigan ay nagtutulungan at hindi nag-iiwanan. Bawi ako sa... You know what I realized? Etong friendship na to, one-sided. Nung halos mamatay ka, dahil sa dengue at kinailangan mo ng dugo, I was there. I gave you my blood. I saved your life. Sa lahat ng pagkakataon na kailangan mo ako, nasa tabi mo ako. Naaalala mo? Pero kagabi ko lang napag-isip-isip ang lahat. You were never there for me. Jules, hindi totoo yan. Hindi kita pinabayaan. Nasa tabi lang kita kapag may hihingin kang damit. Sapatos, bag o alahas ko. O kapag hihiram ka sa akin ng pera. Nung namatay si Mami, di ba palagi kang nasa boyfriend mo? Nung nawala si Daddy, ang sabi mo sa akin na busy ka sa trabaho. Pero nung tumawag ako sa inyo, ang nanay mo ang nakasagot. Nandun ka lang sa bahay at tinatamad ka lang umalis. Magaling ka lang kapag may kailangan ka sa akin.
Hindi, Mars. Hindi totoo yan. Yun ang totoo. Judy, halika na. Oo, nandyan na. Mars, sandali lang. Lala, dito na tayo, bilis. Nagtangka si Diana humabol sa akin pero hindi niya na ituloy dahil bigla siyang inangilan ni Nala. Kaya wala siya nagawa kundi umatras. Matapos yun ay tuluyan na akong lumabas kasama si Levi at Nala. Stay out si Levi at Manang Ada. Pero ang bahay nila ay hindi naman ganun kalayo mula sa bahay ko. Habang naglalakad kami may mga pagkakataon na natatalisod ako o kaya ay nadudulas dahil sa mabatong daan. Kaya nagulat ako nang kunin ni Levi ang kamay ko at pinakapit ako sa braso niya. Ngumiti kami sa isa't isa matapos yun. Di ko rin maintindihan ang sarili ko ng mga sandaling yun, Madam Venus. Pero mas panatag ang loob ko kay Levi at Manang Ada na bago ko lang nakilala kesa kay Tito Norman at Diane na best friend ko. Habang naglalakad kami, tumakbo na si Nala at nauna na sa amin sa pag-uwi. Hindi ko maiwasang matawa dahil sa pangangantsaw kay Levi ng mga kaibigan at kapitbahay nila na nadaraanan namin. Kaya nahihiya na lang siyang napapangiti at nagkakamot ng batok. Pare, ganda ng kasama mo ah. Ay, Levi! Sino yan? Girlfriend mo? Huwag mong gubarada kay helmet. Baka mautog. Hindi, mga siraulo kayo. Boss ko to. Siyang may-ari ng bahay. Pasensya ka na sa kanila. Talagang makukulit yan eh. Okay lang. Ang saya nga ng mga tao dito. Kahit ay nakakatakot itong bari nyo. Ang aswang lang naman ang dahilan kaya nakakatakot dito. Tapos, malapit pa sa gubat. Kapag gabi naman, akala mo ghost town. Ganoon talaga kapag buhay probinsya eh. So I guess, base sa mga sinabi nila, wala kang girlfriend? Wala. Magdadalawang taon na rin mula nung huling girlfriend ko. Ikaw, may boyfriend ka? Ngayon, wala rin. Yung huli, 4 years ago. Naging busy na kasi ako sa trabaho, lalo na nung mawala si Mami. Wala man lang nanligaw sa'yo? Sa ganda mong yan? Meron naman. Yung iba, artista. Yung iba naman, model. Pero mas maraming naligaw sa akin na businessman. Yung last boyfriend ko, businessman. Kaya lang, ang boring. Kaya nakipaghiwalay ako. Walang thrill. Kasi kapag nasa date, ang topic namin puro business pa rin. Daig ko pa nag-overtime eh. Ang boring ha. Yung ex ko naman, nalaman ko na dalawa kaming boyfriend niya na pinagsabay niya. Ha? Talaga? Paano mo nahuli? Nakita ko sa bayan. Nakaangkas siya sa motor ng isang boyfriend niya. Pero ang sabi niya sa akin, matutulog daw siya ng tanghali. Kaya mula noon, ayoko na muna pumasok sa relasyon hanggat hindi ko nakikita ang babaeng talagang alam kong makakasama ko habang buhay. Date to marry na lalaki? Alam mo, ang swerte ng babae niyan kung sino man siya. Ayun na yung bahay namin. Pagdating namin sa bahay nila, naghihintay na si Nala sa amin sa pinto. Simple lang ang bahay ni Manang Ada. Isang bungalow house na may 2 silid. May sapat na lawak ang sala at kusina. Pero ang higit kong nagustuhan ay ang garden nila. Buhay na buhay ang mga halaman, na karamihan puro namumulaklak. May maliit na kubo sa likod ng bahay. Doon daw sila nang gagamot ni Manang Ada. Pagdating doon ay agad naghahain si Levi. Simple lang ang ulam pero masayang masaya ako. Okay na ba sa iyo yung sinangag mo? Oo. Ayoko rin magpakabusog eh. Masarap ang ulam mamayang tanghali. Mamaya pagkatapos sa ating kumain, dadalhin kita sa bukid ko. Wow! May bukid ka? May maliit na farm ako. Iniwan sa akin ng mga magulang ko nung namatay sila. Yun ang trabaho ko kapag wala akong ginagamot. Ulila ka na rin? Oo. Nung magkaroon ng malakas na bagyo at nagkaroon ng landslide ng madaling araw, natabunan ng lupa ang bahay namin dahil nasa panan talaga ng bundok ang bahay namin. Nalibing sila ng buhay. Noong panahon na yon, nagstay in ako sa trabaho kasi malayo dito. Ang 2 kapatid ko naman ay may sarili na silang pamilya, tapos malayo rin dito. Pareho pala tayo. Nakakalungkot, no? Eh, kaano-ano mo si Manang Ada?
Nanay-nanayan. Dahil biglaan ang pagkawala ng mga magulang ko. Hindi ko nakayanan ang lungkot. Nagbisyo ako. Muntik nang masira ang buhay ko. Tapos si Manang Ada, kaibigan ng nanay ko. Tinulungan niya ako magbago. Siya ang dahilan kaya ako naging albularyo. Nakitaan niya ako ng potensyal. Kaya tinuruan niya ako. Kaya dito na ako tumira sa kanya. Biyuda naman siya at wala ring anak. Yung bahay namin dati na naroon sa lupang pag-aari namin. Giniba ko, tapos tinaniman ko na rin. Ang galing naman. Mabuti na lang hindi ka pinabayaan ni Manang Ada. Kung mayroon mang Manang Ada sa buhay ko, ang tita Sara ko yon. Best friend din siya ni Mami at katulong ko sa pagpapatakbo ng negosyo. Siya ang umaalalay sa akin sa lahat ng bagay. Mabuti na lang nandyan sila sa buhay natin. Kaya naiintindihan kong pinagdaraanan mo. Hindi ka nag-iisa. Masakit talaga na mawala ang magulang ng maaga. Hindi ka makaka-move on. Masasanay ka na lang sa sakit. Kaya akala mo okay ka na. Pero gano'n naman talagang buhay. Lahat naman tayo doon din pupunta. Nagkataon lang na nauna sila sa atin. Salamat, Levi. Pinapagaan mo ang nararamdaman ko. Naku, wala yun. Kain ng kain para makapasyal pa tayo. Isang buwan ang leave ko sa opisina. Lumipas ng ilang araw. Magdadalawang linggo na kami ron. Sa loob ng mga araw na yon ay hindi ko pinapansin si Dayan. Si Tito Norman naman ay pinapansin ko lang kapag may kailangan akong itanong tungkol sa trabaho. Silang dalawa ang palaging magkasama at umaalis ng bahay. Pero salamat kay Levi at Manang Ada dahil talagang na-enjoy ko ang pananatili ko doon. Ang buong akala ko nga nung una, hindi ako tatagal ng 3 araw. Ngayon parang ayoko nang umalis. Isang umaga habang wala doon si Levi at nasa bukid, si Manang Ada ay nasa likod ng bahay at may ginagawa. Ako naman ay naisipang maglakad-lakad sa garden sa harap ng bahay. Ilang sandali pa. Nagulat ako sa pagharap ko sa bandang gilid ng bakuran. Nakita ko doon na may babaeng nakatingin sa akin. Nangumiti siya, nakaramdam ako ng kilabot. May kung ano sa mga mata niya na naghahatid sa akin ng takot. Halos kasing tangkad ko siya. Medyo bilugan ang katawan at nakapusod ang buhok. Matapang ang mukha at matalim siya kung tumingin. Pero may pagkamistisa. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Ikaw ang dayo rito sa baryo namin, di ba? Siguro po. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang makipagkilala at makipagkaibigan. Ako si Ruth. Ikaw, anong pangalan mo? Judy po. Ang ganda mo naman. Para kang diwata at naaamoy kita hanggang dito. Mabango ka. Po? Ulitin niyo nga ang sinabi niyo. Ang sabi ko, ang bango mo. Naaamoy ko hanggang dito ang pabango mo. Saan mo nabili? Sa ibang bansa po. Sa Paris, France. Oh, mamahalin. Kaya naman pala. Gusto mo sumama sa akin? Ipapasyal kita. Maganda doon sa loob ng gubat. May magandang ilog at waterfalls doon. Talaga po? Oo. Halika, sumama ka sa akin. Pero hahanapin nila ako kapag umalis ako. Sandali lang, magpapaalam muna ako. Huwag na. Sandali lang naman tayo eh. Halika na. Yan. Ganyan. Sige. Lumapit ka pa. Dadalhin kita sa... Manang si Judy! Judy! Huwag kang sasama sa kanya! Nang tumingin ako sa mata ni Ruth para akong nahihipnotismo. Bigla akong nabingi at hindi ko na marinig ang sinasabi niya. Aware pa ako sa nangyayari. Alam kong tulala ako pero parang wala akong control sa sarili ko. Namalayan ko na lang na tumatango ako sa mga sinasabi niya kahit hindi ko naririnig. Nang nilahad niya ang palad niya sa harap ko, inangat ko rin ang kamay ko na parang inaabot ko yun sa kanya. Pagkatapos ay humakbang ako palapit.
Pero bago pa ako makalapit may bigla akong naramdaman na bumato sa likod ko. Pagkatapos may humawak sa braso ko. Sabay hila sa akin patalikod at niyakap ako ng mahigpit. Sabay layo sa akin mula kay Ruth. Lumayas ka rito, Ruth! Kung ayaw mong mapuno na naman naglatay ang buong katawan mo, lumayo ka sa kanya! Napakadamot mo naman, tanda. Gusto ko lang namang makipagkaibigan. Huwag mong bilugin ang ulo ko! Lahat ng sumasama sa'yo'y napapahamak! Lumayas ka dito! Layas! Hindi nyo ba alam na masama ang magbintang sa kapwa? Sinabi nang lumayas ka eh! Hanggang sa muli. Bye, Judy. Nang matauhan ako ay wala na ang babae, kaya lumingon ako sa paligid. Doon ko lang namalaya na yakap ako ni Levi. Ang mukha nilang dalawa ni Manang Ada ay puno ng pag-aalala. Naramdaman ko na lang na pinapagpag nila ang asin sa likod ko. Napatingala ako kay Levi nang iangat niya ang mukha ko. Judy, okay ka lang? May ginawa ba siya sa'yo? Wala. Hindi ko nga alam ang nangyari. Parang bigla akong nabingi. Sa susunod na makita mo ang babaeng yun, umiwas ka. At huwag na huwag kang titingin sa mga mata niya. Sino po ba siya? Siya ang kilalang mangkukulam dito. Hindi lang basta mangkukulam. Nambabarang din siya at gumagamit ng itim na bahika. Ang hinala ng mga residente dito sa baryo ay siya ang may alaga sa aswang na gumagala dito sa gabi. Yung pumasok sa bahay? Oo, yun nga. Ang babaeng nakita mo nung unang araw nyo dito. Maaaring si Ruth yun at hindi aswang. Malakas ang radar niyan kapag may dayo dito. Ang mga karaniwang biktima niya ay mga dayong umaakyat ang bundok. Pero ang ipinagtataka ko nung gabing yon, sino ang nag-iwan ng bukas na pinto mapunta sa likod ng bahay? Tandang-tanda ko na sinarado ko yun bago tayo umuwi nung gabing yun. At saka, nawala ang mga sinabit kong pangontra doon pati na rin sa mga bintana. Sa tingin nyo, may kinalaman yung babae yun sa pagpasok ng aswang sa bahay? Hindi malayo. Dahil ang hinala namin dito, lahat ng nawawalang biktimang sinasama niya sa gubat ay pinapakain niya sa alaga niyang aswang. Kaya walang natatagpo ang bangkay. Bakit hindi niyo po sinabi to sa akin agad? Ayaw lang namin na matakot ka. Yung kanina, ano ba yung ginawa niya sa akin? Bakit ako nawala sa sarili ko? Na-hypnotize ka niya kanina. Kaya binato ka agad ni Manang Ada ng asin. Kung nakuha ka niya kanina, hindi ka na makakabalik. Lahat ng sinasama niya sa gubat ay bigla na lang naglalaho na parang bula. Kaya wag na wag kang sasama sa kanya. Okay, salamat, Levi. Manang, Walang anuman. Ang mabuti pa siguro, mauna ka na sa taas. Mag-uusap lang kami ni Manang. sige. Kahit paakyat na ako, hindi pa rin mawala ang takot ko. Kung hindi dumating sina Manang Ada at Levi, baka napahamak na ako. Malapit na ako sa taas nang matigilan ako nang salubungin ako ni Diane. Habang si Tito Norman ay nagbabasa ng dyaryo sa sala. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay nilagpasan ko na lang siya at diretso ako naglakad papunta sa kwarto. Pero bago ako makarating doon ay humarang na siya sa daraanan ko. Hi Mars. Gusto mo ng kakanin? Bumili kami ni Tito Norman sa bayan kanina. No thanks. Judy, tumawag si Mr. Chavez kanina sa akin. Gusto ka raw niyang makausap. Sige po. Mag-email na lang ako sa kanya mamaya. Dito po muna ako sa kwarto. Judy, sandali lang. Please, kausapin mo naman ako. Bakit? Galit ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Kaya nga ako sumama rito para magbanding tayo tapos hindi mo naman ako kinakausap. Masisisi mo ba ako? Noong mga araw na iniwasan mo ko, nag-isip ako ng mabuti. Nag-reflect ako sa mga nagiging actions ko. Tama ka. Ang dami ko nga pagkukulang sa'yo. I'm sorry. I'm so sorry. Papasok na ako sa loob. Wait lang, magbanding naman tayo. Wala nang dumating tayo rito. Hindi ba kita nakakasama o lumabas? Labas naman tayo. Pasyal tayo gaya ng dati. Lagi na lang si Tito Norman ang kasama ko eh. Ang boring na matanda ang kasama, Mars.
Namimiss ko na yung mga girl talk natin. Hayaan mo naman akong bumawi sa mga kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. Please. Sige na. Just for old time's sake. Oh, sige, sige. Yes! Thank you, Mars. Sabi na hindi mo ako matitiis eh. Mamayang hapon, punta tayo sa bayan. May nakita akong perya doon. I'm sure hindi ka pa nakakarating doon. Perya? Ano yun? Ay nako, rich girl problems. Perya, parang amusement park pero maliit lang. Ah, okay. Perya. Naalala ko na. Palagi ko naririnig sa mga yaya ko yan dati. Oh, ayun yun. Basta mamaya ha, 4:00 aalis tayo rito. Okay. Sumama ako kay Dayan, hindi dahil gusto ko siyang makasama, kundi para lang pagbigyan siya at hindi na niya ako kulitin. Tama rin naman siya. Mula nang dumating kami roon hindi pa kami nakakapasyal ng magkasama. At baka sakali na rin na bumalik sa dati ang amor ko sa kanya. Nang umalis kami ni Dayan sa bahay ay saktong wala doon si Manang Ada at Levi dahil kailangan nilang pumunta sandali sa bukid. Si Tito Norman naman wala doon at sinabing may pupuntahan daw siya sa kabilang bayan. Kaya naman nag-text na lang ako kay Levi para ipaalam na aalis kaming 3. Sakay ng kotse ko nagpunta kami sa bayan ni Dayan. Palagi akong sumasama kay Levi kapag nagpupunta siya doon pero ngayon kasama ko ang taong ilang taon kong tinawag na best friend. Matapos na nangyari nung unang gabi ko sa bayan na yon, nang oras na yun doon ko lang napagtanto na hindi ko na maibalik ang payapa at panatag na kalooban kapag kasama ko si Dayan. Nagsisi agad ako na pinagbigyan ko siya. Dinala niya ako sa Tiangge. Nag-window shopping siya doon. Kwento ng kung ano-ano. Pasok sa kabila, labas sa kabilang tenga. Wala ko naintindihan sa lahat ng sinabi niya. Hinahanap-hanap ko ang presensya ni Levi. Mas gusto ko siyang kasama ko at makakwentuhan. Nung magyaya siyang kumain ng burger, siya lang ang pinag-order ko dahil wala akong ganang kumain kapag siya ang nasa harap ko. Hanggang sa ipinasyal niya ako sa perya. Halika dito, Mars. Sakay tayo ng Ferris wheel. Huwag kang mag-alala. Safe yan. Uwi na lang tayo. Ha? Ang akala ko. I'm bored. Halika na. Pero Mars, sandali lang. Naboring ka ba sa ginawa natin? Ginagawa naman natin dati yun eh. Di na ako sumagot. Basta na lang ako tumalikod at naglakad palabas ng perya. Malapit na kami sa pinaradahan ko ang kotse. Nang biglang huminto si Dayan at lumingon sa paligid. Nagtataka, tinignan ko lang siya nang humawak siya sa puson niya. Di ko na dapat siya papansin na nadidiretso na ako sa sasakyan pero humawak siya sa braso ko at pinigilan ako sa paglalakad. Mars, wait lang. Magsa-CR lang ako. Hindi ko na kayang pigilan eh. Iihi na talaga ako. Bilisan mo, hihintayin kita. Okay, saglit lang ako ha. Hello? Steven? Judy. Bago ko pa marinig ang boses ni Steven sa kabilang linya, may pamilyar na boses na akong naririnig. Para yung sumisiksik sa loob ng tenga ko na parang wala na akong ibang narinig na boses kundi ang sa kanya. Ang ingay ng perya at ng mga dumaraang sasakyan biglang nawalan ng tunog hanggang sa naramdaman ko na lang na natutulala ako. Nanindig ang balahibo sa katawan ko nang muli kong narinig ang pamilyar na boses na yon. Judy, mula sa sandaling ito ay susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Ruth? Tama. Ako nga. Halika. Sumama ka sa akin. Ipapasyal kita sa gubat. Hindi! Ayokong sumama sa'yo! Ikaw naman, masyado kong naniniwala sa maginang albularyo na yun. Ayokong sumama sa'yo! Pero wala kang magagawa! Huwag! Pakiusap! Maawa ka sa akin! Sumakay tayo sa kotse mo at magmaneho ka. Ituturo ko sa iyo kung saan tayo pupunta. Bilisan mo! Nang matauhan ako, nasa harapan ko na si Ruth. Matalim ang tingin niya habang nakangisi sa akin. Nangahawakan niya ako sa kamay, hindi ko maintindihan kung bakit sumunod na lang ako sa kanya. Gising ang diwa ko. Alam ko ang mga nangyayari.
Nakakapagsalita ako pero ayaw sumunod ng sarili kong katawan sa sinasabi ng isip ko. Sa halip, ang tanging sinusunod nito ay ang mga sinasabi ni Ruth. Wala akong magawa. Kahit ang tumakbo palayo at humingi ng tulong kay Diana o Levi, hindi ko makaya. Bigla ko naalala ang sinabi ni Manang Ada. Isa nga pala siyang mangkukulam at pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng kanyang kapangyarihan ng sumpa, orasyon o kulam, kung ano mang tawag doon. Nang mga sandaling yon alam ko na nasa panganib ako, pero di ko alam kung paano ko siya lalabanan. Sumakay kami sa kotse at nagmaneho na ako nang hindi ko alam kung saan po eksaktong pupunta. Naririnig kong nagre-ring ang cellphone ko na nakalagay sa kandungan ko, pero hindi ko magawang sagutin yon. Basta drive lang ako ng drive sa kung saan. Hanggang sa huminto na lang kami sa gilid ng daan, kung saan ang magkabilang gilid ay puro mga puno. Bumaba ka. Tigilan mo na ako! Ano ba kailangan mo sa akin? Hindi ka dapat nagtitiwala basta sa mga taong nagpapakilalang kaibigan o pamilya mo. Madalas, ang mga gaya nila ay animo isang lobo na nakatago sa balat ng maamong tupa. Naghihintay ng tamang pagkakataon para sunggaban ka. Anong ibig mong sabihin? May nagbayad sa akin ng malaking halaga para patayin ka! Nang matapos kong marinig yun kay Ruth, doon ko na lang namalayan na nasa gitna na kami ng mga punong kahoy. Unti-unti nang kumakagat ang dilim. At sa bawat segundong lumilipas ay nakakaramdam ako ng pangamba para sa buhay ko. Sa isip ko paulit-ulit kong tinatawag si Levi. Walang tigil ang pagdarasal ko sa Panginoon na iligtas ako. Sino? Sinong gustong magpapatay sa akin? Hindi ko ugaling ilabas ang pangalan ng mga kliyente ko. Kaya magpaalam ka na sa mundo dahil mamamatay ka na nga. Pero pumayag ako dahil mabango ang dugo mo. Gusto kong matikman ang balat mo. Ikaw ang aswang! Ako nga! Wag! Nang makita ko kung paano siya naging aswang, gulat ako at takot na takot ako. Pilit kong kinilos ang katawan ko para tumakbo pero wala akong magawa. Daig ko pa nakagapos. Sa isang iglap ay naging demonyo ang babaeng kaharap ko. Binuka niya ng malaki ang kanyang bibig at hinawakan niya ako sa mga braso. Bago nilapit ang bibig sa leeg ko, kakagatin na lang niya ako nang bigla akong may naisip na alam kong magliligtas sa buhay ko. Nakikiusap ako! Huwag! Huwag mo ko saktan! Kaya ko doblehin kung magkano man ang binayad nila sa'yo! Huwag mo lang akong patayin! Kahit magkano babayaran kita! Kung anong pinapagawa nila sa'yo laban sa akin, ibabalik ko sa kanila! Ganun din ang gagawin mo sa kanila. Patayin mo sila! Babayaran kita! Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Magkano ang ibibigay mo sa akin? Kung magkano ang pinangako nilang ibabayad sa'yo. 50,000! 200,000 piso! Kapalit ng kaligtasan ko! Nang tumawa siya, doon pa lang ako nakakilos at tuluyan na tauhan. Nang muli ko nakita ang mukha niya, bigla ko napaatras sa takot at sumandal sa malaking puno. Parang sasabog ang dibdib ko nun sa kaba. Hingal na hingal ako na parang ilang milya ang layo ng tinakbo ko habang malamig ang pawis na lumalabas sa noo ko. Di ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero noong mga panahong yon, wala akong ibang maisip na paraan na magliligtas sa buhay ko. Hindi ko na naisip kung tama o mali ang naging desisyon ko. Nang humakbang palapit sa akin ang aswang, nahigit ko ang hininga ko. Kailan ko makukuha ang bayad ko? Bukas bago magdilim. Doon sa bahay, ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Kapag nagawa mo na yung pinapagawa ko, saka ko ibibigay ang balanse. Sige, darating ako. Tatandaan mo, kapag hindi ka tumupad sa usapan, at kapag niloko mo ko, babalikan kita, at ikaw ang papatayin ko. Naiintindihan ko. Pero sabihin mo muna sa akin kung sino siya. Sino ang nag-utos sa'yo na patayin ako? Si Norman! Ano? Judy!
Nariyan ang albulayo. Kailangan ko nang umalis. Magkita na lang tayo bukas. Judy! Judy, salamat sa Diyos at ligtas ka. Tana, nandito na ako. Ano ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na alalang-alala kami ni Manang sa'yo? Ang aswang! Dinila ako dito ng aswang! Ang aswang? Huwag tayo dito mag-usap. Doon tayo sa bahay niya ni Manang. Sige, halika na. Akin ang susi. Ako nang magmamaneho. Dahil sa nangyari ay labis ako nag-alala kay Dayan. Hindi ko na muna inisip ang galit ko sa kanya. Nag-aalala ako na baka nag-aalala na rin siya sa akin dahil bigla akong umalis. Kaya sinabihan ko si Levi na dumaan muna sa bahay para tignan kung nakauwi na siya bago kami pumunta sa kanila. Hindi ko na pinapasok sa garahe ang kotse dahil aalis din naman kami. Agad akong bumaba at tumakbo papasok kasunod si Levi. Nakahinga ako ng maluwang nang nasa ibaba pa lang ako narinig ko na ang boses ni Dayan. Aakyat na sana kami nang marinig ko ang mga sumunod na sinabi ni Tito Norman. Sigurado ka bang hindi ka nakita ni Judy kanina? Oo, nagdahilan ako na pupunta sa CR. Nakita ko mismo kung paano gumana sa kanya orasyon ni Ruth. Siguradong patay na siya ngayon. Hayop ka na yan! Ang sabi mo sa akin, magaling na aswang si Ruth. Sabi mo isang sugod lang niya mamamatay na si Judy. Pinabuksan ko na nga ng pinto ang aswang na yon. Hindi ko na nga tinulungan si Judy para mapadali ang trabaho niya na buhay pa rin. Ano bang malay natin kung magaling lumaban ang babaeng yon? Okay na sana kung kinain na lang niya yung gulay na niluto mo. Kung alam ko lang na albularyo yung Levi at Ada na yon. Sinisanti ko na sila. Naging sagabal pa sila. Dahan-dahan kaming umakyat ni Levi. Walang ingay. Kahit na mahinang langit-ngit mula sa kahoy na hagdan. Mula doon sa kinatatayuan ko, sa gitna, ay nakita ko sina Tito Norman at Dayan. Nakatalikod sila sa amin at nakatayo ng magkatabi habang nakaharap sa mesa. Humawak si Tito sa bewang ni Dayan at bumaba sa puwet niya ang kamay nito at pinisil pa yon. Pagkatapos ay gumapang ang kamay nito sa likod ng babae at pumunta sa tagiliran. Saka humawak at pinisil ang isang dibdib nito. Natakpan ko ang bibig ko sa nasaksihan ko. Hindi lang sila basta magkasabwat. May relasyon silang dalawa. Naaalala ko na naman ang asong yun. Peste ang mga yan. Ah! Kainis! 2 linggo na tayo rito. Gusto ko na bumalik sa Maynila. Gusto ko na umuwi sa mansyon at tingnan ang lahat ng damit at alahas ni Judy. Ituring mo lang sa'yo yun mula ngayon. Oo nga pala. Sa akin na yun. Mahal, gusto kong mag-around the world tayo. Tapos ibili mo ako ng mga mamahaling bag sa ibang bansa. Gagawin natin yan. Akong bahala. Magpapakasasa tayo sa pera. Mabuti nga't nabawasan ang problema nating dalawa. At biglang namatay si Jane. Ngayon si Judy na lang ang kailangan nating dispatchahin. Kung sana naikasal na kayo ni Tita Jane bago siya mamatay, wala sana tayong problema. Dahil automatic kapag namatay si Judy, sa iyo mapupunta lahat ng pera at ari-arian nila. Wala na tayong magagawa doon. Ang importante ngayon ay mawala si Judy. Teka nga, nasa na ba yung 2 katulong na yun dito? Nagugutom na ako. Baka hinahanap na nila si Judy. Pabayaan mo sila ng walang istorbo sa atin. Bago pa nila kami makita ay maingat na kaming bumaba at tuluyang umalis. Pagdating namin sa bahay ni Manang Ada, muntik akong mawalan ng balanse nang bumaba ako sa kotse. Bigla akong nahilo dahil sa nalaman ko. Mabuti na lang at mabilis akong nalapitan ni Levi at sinalo ako bago ako matumba. Inaasahan ko na si Tito Norman dahil sa sinabi ng aswang. Pero si Dayan, gumuho ang mundo ko. Alam kong social climber siya at mukhang pera. Ngunit kahit sa panaginip hindi ko inakala na kaya niya akong ipapatay para angkinin ang lahat ng meron ako. Sa kabila ng mga binigay ko sa kanya, hindi pa rin siya nakontento. Noong mga sandaling yon, saka ko na napatunayan na tama lang ang ginawa kong pakikipagkasundo sa aswang. Judy, kumalma ka. May mga kailangan ka pang malaman tungkol sa kanila. Papatayin ko si Levi! Halika na.
Pumasok na tayo sa loob. Levi, Judy, anong ginagawa niyo rito? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak, Iha? Alam na po niya, Manang. Sandali, Levi. May tatawagan lang ako sandali. Sige. Hello? Tita Sara? Okay lang po ako. Napatawag ako dahil may gusto po akong hinging pabor sa'yo. Tungkol kina Tito Norman at Dayan. Yung best friend ko. Pwede po ba kayo mag-hire ng private investigator? Gusto ko pong malaman kung kailan pa sila may relasyon. Kung hindi man, kahit ano magagamit ko laban sa kanilang dalawa. Kailangan ko po ng resulta bukas na bukas din. Kahit magkaano babayaran ko siya. At kapag may nahanap kayo, gawin niyo ang dapat niyong gawin. Thank you so much, tita. Bye. Pagdating sa loob, si Levi na ang nagkwento ng narinig naming pag-uusap ng dalawa. Nakita ko na hindi na nagulat si Manang sa mga nalaman. Naupo silang dalawa sa harap ko at hinawakan ni Manang ang kamay ko matapos akong bigyan ng isang basong tubig. Ininom ko yun. Baka sakaling kumalma ako at humupa ang galit ko at nagngingit-ngit kong kalooban. Matapos yun ay muli ko silang hinarap. Nakita ko nag-aalinlangan sila na magsalita at tila natatakot sa maari kong maging reaksyon. Kung may alam kayo, sabihin niyo na. Handa akong marinig ang lahat. Ang totoo niyan, Judy, noong 1 taon matapos mabili itong bahay na to ng maming mo, kasama si Norman. Makalipas ang 1 buwan, ay bumalik si Norman dito, kasama si Dayan. Ang ibig sabihin, buhay pa si Mami. Oo. Sa unang gabi nila dito, narinig ko mismo na pinagpaplanuhan nila kayong mag-ina kung paano patayin at kunin ang pera ninyo. Ang pagpapakilala nga ni Norman kay Dayan nung dumating sila ay anak niya. Pero isang hapon, bumalik ako doon sa bahay mula sa bukid. Nagulat ako nang marinig ko sila may ginagawang milagro sa kwarto. Abay, dinaig ng Dayan na yun ang pusa kung makahalinghing ang bababoy. Alam ng mami mo ang tungkol sa relasyon nila. Tumawag kami kay Ma'am Jane at sinabi namin ang totoo. Inutusan pa nga kaming kuhanan daw ng video ang dalawa. Tapos ipadala sa kanya. Galit na galit siya. Pero hindi na namin alam kung anong ginawa niya pagkatapos. Hanggang sa kalaunan ay nabalitaan namin na wala na siya. Hanggang ngayon, hindi alam ni Norman at Dayan na alam namin ang totoong relasyon nila. Matagal lang alam ni Mami. Pero kahit kailan ay wala siyang sinabi sa akin. Dati, ay gusto niya si Dayan. Parang anak kong ituring niya. Pero kaya pala siya biglang nagbago kay Dayan. At pinagbawalan niya ako papuntahin siya sa bahay. Gusto nga niyang kumuha ng bagong sekretary para sa akin eh. Kaya siguro hindi niya sinabi sa'yo dahil alam niyang masasaktan ka. Dahil alam ng mami mo na magkaibigan kayo ni Dayan. Hayop sila. Magbabayad sila ng mahal sa ginawa nila sa akin at sa mami ko. Kaya siguro siya nagkasakit dahil sa sobrang stress sa kakaisip na nalaman niya. Mabait ako, Manang Ada. Kahit kailan na hindi ko ginamit ang pera ko at posisyon ko para makapanglamang ng kapwa ko. Pero babaliin ko ang prinsipyo ko sa ngayon. Mula bukas, ipinapangako ko, liliit ang mundo ni Dayan at ni Tito Norman. Sandali lang. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung paano ka nakawala sa aswang. Sabi mo ang aswang mismo ang nagdala sa iyo doon sa gubat. At ang aswang ay si Ruth. Si Ruth mismo ang aswang? Opo, kitang-kita ko. Kahit kontrolado niyang katawan ko, malinaw ang isip ko. Sa harap ko mismo ay nagpalit siya ng anyo. Kinuwento ko sa kanila kung paano ako na-hypnotize nung una ni Ruth at kung paano niya nagawang kontrolin at pasunurin ako kahit gising ang diwa ko matapos niyang hawakan ng kamay ko. Doon ko na rin sinabi ang ginawa kong pakikipagkasundo sa aswang at ang usapan namin tungkol sa pera.
Ano? Nakipagkasundo ka ng ganun sa aswang? Judy, hindi tama ang ginawa mo. Dahil tsak na babalikan ka niya. Kahit bayaran mo siya, papatayin ka pa rin niya. Hindi mo alam kung gaano katuso ang mga aswang. Gagawin nila ang lahat para malinlang ka lang nila. Kahit papaniwalain kang kakampi mo siya. Desperado na ako kanina. Hindi ako makagalaw. Kung hindi ko sinabi yung Chuck na napatay na niya ako. Pero huwag kayong mag-alala. May plano rin ako laban sa kanya. Ano yun? Dahil sa nangyari ay nagdesisyon akong wag munang bumalik sa bahay. Gusto ko silang hayaang maniwala na patay na ako at nagtagumpay sila sa plano nila. Bukas ng umaga, gusto ko silang gulatin. Lalo na si Dayan. Naroon ako ngayon sa bahay ni Manang Ada. Pansamantalang pinagamit ni Levi ang kwarto niya. Nang hindi ako dalawin ng antok ay lumabas ako. Naabutan ko siyang nakaupo sa sofa na kawayan at umiinom ng beer. Nagulat pa siya nang makita niya ako. Kaya naupo ako sa tabi niya sa kainagawang beer at ininom ang laman nito. Akala ko tulog ka na. Sino makakatulog pagkatapos kong malaman ng totoo? Sa bagay. Teka, akin yung beer eh. Sandali, ikukuha kita ng sarili mo. Thank you. Sigurado ka na ba sa plano mo? Oo. Pero magtatagumpay lang yan sa tulong mo. Ako bahala doon. Huwag kang mag-alala. Kung may paraan lang para makalimutan ko lahat. Matatapos din ito. At alam kong hindi sila magtatagumpay sa plano nila. Salamat, Levi. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Sa una pa lang, nung sinubukan nila akong lasunin gamit ang gulay na yon, iniligtas mo na ako. Wala yun. Tsaka si Nala naman ang unang nakaamoy ng lason eh. Huwag kang matakot, Judy. Hanggat nandito ka, hindi kita pababayaan. Puprotektahan kita. Napahinto ako at tiningnan ko si Levi. Doon ko lang napagtanto kung gaano kakalma ang puso ko kapag siya ang kasama ko. Kung gaano ako kasaya tuwing naririnig ko ang boses niya. Ang mga kwento niya. Kung gaano ko nararamdaman na ligtas ako sa piling niya. Sa maikling panahon, minarkahan ni Levi ng pangalan niya ang puso ko. Mamimiss kita kapag bumalik na ako sa Manila. Ako rin. Maninibago na ako siguro sa ingay ng mga sasakyan at sa maraming tao. Nasanay na ako sa tunog ng mga kuliglig sa gabi. At huni ng ibon sa umaga. Pati ang pagsisibak mo ng kahoy. Gusto kita, Judy. Sa maikling panahon, naramdaman kong higit pa sa pagkakaibigan ang gusto ko mula sa'yo. Gusto kong manghas at mangarap na sana ikaw na lang ang babaeng pakakasalan ko. Dahil ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Hindi man ako kasing yaman mo. Pero alam kong kaya kitang buhayin. Sayang. Magkaibang mundong ginagalawan natin. Gusto rin kita. At kaya kong bumaba sa mundo mo, Levi. Kung yun lang ang paraan para makasama kita. Kaya rin kitang dalhin sa mundo ko. Walang imposible. Ngumiti kami sa isa't isa. Pagkatapos ay hinawakan ni Levi ang kamay ko. Umurong ako at dumikit sa kanya, saka ko sinandal ang ulo ko sa balikat niya. Nang sumandal siya sa backrest, tinangay niya ako. Nang lumingon siya sa akin, salubungin ko ang tingin niya. Nang bumaba ang mukha niya palapit sa akin, hindi ako umiwas hanggang sa maglapat ang mga labi namin. Matagal nung una. Hanggang sa lumayo siya sandali at muli akong tiningnan. Nang muling maglapat ang mga labi namin, naging mas malalim at puno ng pananabik ang halik na pinagsaluhan namin. Tatapusin ko na ang problema ko sa Manila. Tapos babalik ako rito. Hihintayin kita. Pwede mo ba akong tabihan sa pagtulog? Oo naman. Halika. Doon na natin ubusin tong beer. Kinabukasan, sadyang pinauna ko si Manang Ada sa malaking bahay. Hindi ko dinala ang kotse ko para hindi malaman agad ng dalawang traidor na dumating ako. Bago kami umalis, isang tawag ang natanggap ko mula kay Tita Sara. Dala ang magandang balita na alam kong magagamit ko para pabagsakin ng dalawa. Matapos yon,
Mula sa bahay nila Levi ay naglakad kaming dalawa. Habang dahan-dahan akong umakyat, naririnig ko ang nag-uusap sina Norman at Tita Ada. Ada, bakit tatlo itong pinggan na hinain mo? Sir, ay kay Ma'am Judy po. Alisin mo na itong isa. Dahil akong uupo sa gitna. Umalis na si Judy. Wala na siya. Wala na? Paano wala na? Doon na siya. Basta wala na siya! Ay. Umahimik ka na! Huwag ka na mag-usisa! Sundin mo sinasabi ko. Dahil mula ngayon, ako na ang may-ari ng bahay na to. Naiintindihan mo? Ay, di. Sige. Opo. Ako? Wala na? Oh, Judy? Ay, ma'am! Hey, nandyan po pala kayo. Sasabihin ko sana kay Sir Norman na sa bahay kayo nakatulog kagabi. Kaso sabi niya, tumahimik daw ako. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Saka sino nagsabi sa'yo na nasa Maynila ako? Ang akala ko kasi bumalik ka na sa Maynila dahil hindi ka umuwi kagabi. Sino nagsabi na kayo na ang may-ari nitong bahay? Isang gabi lang ako nawala. Pero ang bilis nyo namang naghari-harian dito. And will you please get out of my seat? Manang, pakihanda po ng favorite breakfast ko. Yes, ma'am. Salamat po. Levi, dito tayo sa kwarto ko. Sumunod sa akin si Levi nang naglakad ako papunta sa kwarto ko. Malayo pa lang ay nakita ko ng nakabukas yun. Paglapit ko, nakita ko nasa kama ang mga damit ko. Ang mga alahas ko nakalabas lahat. Ganon din ang mga sapatos. Habang ang social climber kong best friend ay sinusukat ang mga yon. Tuwang-tuwa sa pag-aakalang sa kanya na lahat yon. Hanggang nagsalita siya, doon kami nagkatinginan ni Levi. Sa wakas, akin na kayong lahat. Ang gaganda niyo naman. Bagay kayong lahat sa akin. My God! Dati pangarap ko lang kayo. Ngayon sa akin na kayo lahat. Anong nangyayari dito? Judy! Bakit kumakasigaw ka? Para kang nakakita ng multo ah. Pareho kayo ni Tito Norman. Ha? Ano kasi? Bakit nakalabas ang mga damit ko? Ang mga gamit ko? Pati alahas ko? Ha? Ano kasi? Inaayos ko lang. Inaayos mo? Maayos siya nung iniwan ko kahapon. At kasama ba sa pag-aayos mo ang pagsusuot ng mga alahas ko? Pati damit at sapatos ko? Sinusukat ko lang. Hindi ba naituro sa'yo nung bata ka? Na huwag makialam sa mga gamit na hindi sa'yo? Lalo na kung walang paalam sa may-ari? Hindi. Ano kasi? Narinig ko sinabi mo kanina bago ako pumasok. Anong ibig mong sabihin? Na sa wakas, akin na kayong lahat? Wala yun. Wala. Pa-practice lang kapag mayroon na akong ganito. Itong tatandaan mo, Dayan. They will never be yours. Ang gamit ko, sa akin lang. Kung gusto mong magkaroon ng ganito, magtrabaho ka ng mabuti. Magsipag ka. Dahil walang shortcut sa pagyaman. Maliban na lang kung nanalo ka sa loto o kaya kung gumawa ka ng illegal na gaya ng pagnanakaw. Kung tapos mo nang ayusin ang mga gamit ko, pwede mo na ring alisin ang mga alahas kung suot mo. Mars, ano? Starting today, hindi ka na pwedeng pumasok sa kwarto ko na wala akong pahintulot. Dito man sa bahay o doon sa bahay ko sa Manila. Bawal ka na rin pumunta basta sa bahay ko unless tungkol lang sa trabaho o kapag ako mismo ang nagpapunta sa'yo. Mars, bakit? Bakit bigla kang nagbago? Pagdating natin sa Manila, gusto ko umalis ka na sa kondo ko na pinahiram ko sa'yo. At tinitirhan mo ngayon. Pati na rin ang kotse ko na pinapahiram ko sa'yo, isoli mo na rin. Sandali lang naman. Saan ako titira? May bahay kayo, di ba? Nandun pa naman ang bahay niyo sa squatters. And starting today, please address me as Miss Hernandez or Ma'am. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano ba talagang nangyayari? Ako ang boss mo. Ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Empleyado lang kita. Naisip ko lang, I have to put boundaries, you know?
Nag-iingat lang ako. Mahirap na dahil baka sinasaksak na pala ako sa likod. Hindi ko pa alam. Maliwanag bang sinabi ko? Oo, Mars. Ang sabi ko, address me properly. Yes, ma'am. Pagkatapos mong humbarin yung damit ko na sinuot mo, pakibigay kay Manang Ada at palabhan mo. Hindi na ako komportable sa may ibang taong nagsusuot ng damit ko. Yes, ma'am. Lihim akong natuwa nang makitang halos hindi ko makita ang mukha ni Dayan sa sobrang pagtungo niya. Narinig ko siyang humihikbi, pero ang lahat ng awa at amor ko sa kanya ay napalitan ng galit. Naupo si Levi sa sofa at nahiga ako doon at umunan sa hita niya habang magkahawak ang kamay namin na pinapanood si Dayan na ibinabalik ang mga gamit ko. Make sure na kompleto ang alahas ko pati ang alahas ni Mommy. Yes, ma'am. By the way, Dayan, nagtataka lang ako. Saan? Hindi kita nakitang nag-alala sa akin. Nag-alala? Bakit? Hindi ka ba nagtaka? Pagbalik mo galing CR dun sa bayan, wala na ako doon kung saan mo ako iniwan? Siyempre. Nag-alala. Hindi ka nag-alala. At hindi ka malang nagtaka na hindi ako umuwi magdamag. Nag-alala ako, siyempre. Pero kahit isang tawag o text, wala ako natanggap sa'yo. Alam mo ba may babaeng kumuha sa akin? Mangkukulam siya. At siya rin ang aswang. Dinala niya ako sa gubat. Thank God dumating si Levi at niligtas niya ako. Nawalan ako ng malay. Kaya doon niya ako inuwi sa kanila. Salamat sa Diyos at nakaligtas ka. Masaya ako na. Oh. Ingat ka sa paggamit ng pangalan ng Diyos. Baka karmahin ka. Ayun lang naman. Baka kasi gusto mong malaman. Judy! Judy! Yes? May natanggap akong tawag. Ang tita Sara mo! Tinanggal ako sa posisyon ko sa kumpanya! May natanggap akong report kanina. May mga anomalya na natuklasan sa mga project na hawak mo. Malaking bahagi ng budget ang nawawala. Billions of pesos. Lahat galing sa ilalim ng project na pinamumunuan mo. Under investigation ka at galit ang mga board members. Gusto nilang alisin ka sa pwesto habang nasa ilalim ka ng pag-iimbestiga ng kumpanya. But that's unfair! Huwag kang mag-alala, Tito Norman. Pansamantala lang naman yan habang nangyayari ang investigasyon. Babalik ka rin sa posisyon mo sa kumpanya kapag nakita nilang wala ka talagang kinalaman. Isa pa nga pala, tinawagan ko na yung mga kasambahay. Pinaligpit ko na mga damit mo at mga gamit mo sa kanila at ipinadala ko na sa dati mong tinitirhan. Ano? And gaya ng sinabi ko kay Dayan, you may call me Miss Hernandez or Ma'am. Wala na si Mami. Hindi rin naman kayo kasal. Mas lalong hindi tayo magkaano-ano. Kaya mas gusto ko na mula ngayon ay i-address mo ako ayon sa posisyon ko sa kumpanya. Am I making myself clear? Of course, ma'am. Manang Ada, Ma'am, bakit po? maganda po kayong mamayang gabi. May bisita akong darating at gusto kong ipakilala siya sa inyo. Lalo sa inyong dalawa. Ay, sige po. Ay, nakahanda na rin pala ang almusal nyo. Salamat po. Mauna na tayong tatlong kumain ni Levi. Dayan, Tito Norman, mamaya na kayo pagkatapos namin. Yes, ma'am. Bahagya akong pinaling ang ulo ko. Mula sa gilid ng mata ko nakita kong pumasok sa kwarto ko si Levi. Humarap ako sa kanya at sumandal sa bintana. Sinalubong namin ang isa't isa ng ngiti. Paglapit niya sa akin ay agad akong yumakap sa leeg niya at hinalikan siya ng matagal sa labi. Hindi naman niya ako pinakawalan at tumugon sa halik ko. Pagkatapos ay yumakap ako sa kanya at sinandal ang ulo ko sa malapad niyang dibdib. Mahihirapan yata ako umalis dito. Sumama ka na lang kaya sa akin. Kung pwede lang eh. Kaso kailangan ako sa bukid. Tsaka hindi ko maiiwan si Manang Ada mag-isa. Alam mo naman may edad na yon. Sige na nga. Mahirap ang kalaban ko. Si Manang Ada. Siguro pwede akong lumuwas ng Maynila kapag nagbakasyon dito yung kapatid ni Manang at yung pamangkin niya. Kapag umuwi yun dito,
Isang buwan silang nagtatagal eh. May kasama na si Manang. May titingin pa sa bukid. Talaga? Hintayin ko yon. Anyway, nakahanda na ba kayo? Oo, ikaw na lang ang hinihintay. At ang pagdating ng bisita. Pangako ka sa akin, Levi. Mag-iingat ka. Pangako. Pero huwag ka masyadong mag-alala. Marami kami sa labas. Hindi siya makakaporma kapag sumugod siya. Ikaw ang mag-iingat. Eto, isuot mo itong kwintas. Krus ang pendant niyan. Ang Diyos ang magpuprotekta sa iyo laban sa aswang. Ikaw? Meron din ako. Partner talaga sila dahil sa nanay at tatay kong mga ito. Ngayon, sa ating dalawa na. Kapag nagtagumpay ako sa plano ko ngayon, bukas babalik na ako sa Maynila. Ayokong umalis. Gusto ko, dito ka lang sa tabi ko. Makakapag-usap pa naman tayo eh. May text, may chat at video call. Tsaka sabi mo babalik ka dito. Malay mo, ako naman ang pumunta sa'yo doon. Surpresahin na lang kita. Judy, nandyan na siya. Sige po. Kinuha ko ang puting envelope na may lamang cash na worth 200,000 pesos. Palabas na sana ako ng kwarto nang maramdaman kong hinawakan ako ni Levi sa braso at pinigilan. Kaya huminto ako at lumingon sa kanya. May naaninag akong pag-aalala mula sa mga mata niya, kaya ngumiti ako sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Sigurado ka na ba sa plano mo? Oo. Judy, alam kong galit ka at naiintindihan ko na nasaktan ka dahil sa pagtatraidor nila sa'yo, lalo na si Dayan. Pero hindi mo kailangang lagyan ng tugo ang kamay mo. Nag-aalala lang ako na kapag tinuloy mo balak mo, napatay sila ng aswang sa harap mo. Baka hindi kayanin ang konsensya mo. Matibay ang dibdib ko, Levi. Alam ko, ang ibig kong sabihin, hindi itong pagkakakilala ko sa'yo, Judy. Maraming paraan para pagbayarin sila sa kasalanan nila nang hindi mo dinudungisan ang kamay mo. Hindi ba parang masyadong madali ang kamatayan bilang parusa? Hindi ba mas maganda na makita mo silang unti-unting naghihirap? Hindi siya nagbigay ng sustento. Nagkasakit ang malubhang anak namin. Iniwan ko ang anak ko sa nanay ko at pinuntahan ko siya sa Maynila. Pero pinagtabuyan niya ako na para akong ligaw na hayop. Hanggang sa namatay ang bata. Pinabdi naman ako sa iyo, Norman. Habang tumatagal, pabata ng pabata ang nagiging babae mo. Judy, wag kang makinig sa kanya. Ako ang hindi ko hinihingi ang paliwanag mo, Dayan. Maghintay ka lang. Dahil mapupunta rin sa'yo ang spotlight mamaya. Hindi mo siya kilala, Judy. Isa siyang... Mangkukulam at aswang. Ang binayaran mo ng 50,000 para patayin ako. Yun ang dahilan kaya mo ako dinala dito, di ba, Tito Norman? Para magmukhang natural ang pagkamatay ko. At makamkam yung dalawa ang kayamanan na pinaghirapan ng mga magulang ko. Napasigaw si Dayan sa takot nang sa harap namin, biglang nagbago ang anyo ni Ruth. Dahan-dahan itong dumapasa sa higat, gumapang dahan-dahan palapit sa dalawa. Ganon din si Norman. Lalo na nang bigla siyang talunan nito. Sabay sunggab sa leeg niya at sinakal ng mahigpit. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata para sa dating asawa niya. You, my dear friend, you're begging me like a dog. How pathetic! Humagalpak ako ng tawa. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang wine glass na may lamang red wine. Pagkatapos ay ininom ko lang yon. Lumuhod si Dayan at halos halikan ng paa ko. Nakayakap sa binti ko. Umiiyak siya. Nagmamakaawa. Nang tumingala siya sa akin, tinignan ko siya na parang isang surot. Tinungga ko ang natitirang laman ng red wine sa kopita. Saka ko kinuha ang bote at binuhos ko ang laman nito sa kanya. Sa pagbuhos ng alak sa kanya ay kasabay nito ang pagbuhos din ng luha ko.
Nang maubos ko na ang laman ng bote, hinablot ko siya sa buhok at hinila patayo. Judy, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako. I'm sorry. Hindi ganyan ang narinig ko mula sa'yo habang nag-uusap kayo ng matandang yan kagabi. Matapos akong muntik na patay ni Ruth dahil sa utos nyo. Habang inaakala nyo na patay na ako. Tuwang-tuwa ka. Dahil akala mo, makukuha mo na ang lahat ng meron ako at ang buong buhay ko. Hindi ka totoong nagsisisi, Dayan. Humihingi ka ng tawad dahil nabuking ko ang plano nyo. Kahit ano tatanggapin ko, Judy. Kahit anong parusa. Huwag mo lang ako ibigay sa aswang na yan. Bakit? Ha? Bakit kita pagbibigyan? Lahat ng pwede kong ibigay sa'yo, binigay ko. Pati buhay ko ibinigay ko sa'yo dahil hindi lang kita kaibigan. Itinuring kitang kapatid. Pero sobrang pagiging ambisyosa mo. Nakakatakot ka mangarap. Dahil wala kang pakialam. Kahit sinong masagasaan mo, kahit ako na sinasabi mong best friend mo, kaya mong patayin para sa ambisyon mo. Patawarin mo ako. Hindi kita mapapatawad. Dahil buhay pa si Mami ay niloloko niyo na siya. Wala kang utang na loob! Lahat ng naipon kong galit dahil sa lahat ng natuklasan ko mula sa kanya lumabas. Sinabunutan ko siyang paulit-ulit. Pagkatapos ay sunod-sunod ko siyang sinampal. Hanggang sa naramdaman ko na lang, naniyakap ako ng mahigpit ni Levi mula sa likod at inaawat ako. Nagpumiglas ako ng husto at natadyakan ko pa si Dayan sa sobrang galit ko. Tama na, Judy! Nasasaktan ako! Judy! Huminahon ka! Alam kong nasasaktan ka, pero baka kung mapaano ka, umidahon ka. Patawarin mo ako! Kulang pa yan, malandi ka! Kulang pa yan! Dahil sa inyo namatay si Mami. Nalaman niya ang relasyon yung dalawa. At alam niya ang balak niyo na ipapatay kami. Ikaw na babae ka, itinuring ka niyang anak! Pinag-aral ka niya. Pinihisan ka niya. Nagmukha kang tao dahil sa kanya, dahil sa amin! Hanggang sa mga magulang mo, tinulungan namin para magkaroon kayo ng kabuhayan. Pati panty mo, minsan sa kanya paggaling! Pinasok ka niya sa trabaho sa kumpanya namin, tapos ito ang igaganti mo! Nuknukan ka ng kapal na mukha para pagtanggain akong patayin! Wala akong ginawa sa'yo kundi kabutihan. Kahit kailan hindi ako naging masamang kaibigan! Kaya bakit? I'm sorry! Ingit lang kasi talaga ako sa'yo. Gusto ko ng buhay na meron ka. Gusto kong masabayan ka at ang mga kaibigan natin sa tuwing lumalabas tayo. Patawarin mo ako. Dahil nabulag ako sa sobrang ambisyon ko. Baboy! Nakakadiri ka! Pweh! Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Hindi niyo ako mapapatay! Hindi! Norman! Judy! Nagulat kami nang biglang nagwala si Norman at naabot niya ang asin at binato kay Ruth. Dahil doon ay nabitawan siya nito. Nagulat kami nang maglabas siya ng baril at tinutukan niya ako. Pero mabilis na nakuha ni Levi mula sa akin ang baril na hawak ko at itinutok din kay Norman. Pagkatapos hinarang niya ang sarili niya sa akin, sabay ngisi nito sa salamin. Malas lang ni Jane at madaling bilugin ang ulo niya. Pero salamat din sa kanya dahil maaga siyang namatay. Ngayon, ikaw na lang ang didispatchahin ko! Subukan mong animal ka! Kaya rin kitang patayin! Isa ka pa! Masyado kang pabida! Magsama-sama kayo! Dayan! Ano bang ginagawa mo dyan? Tumayo ka na! Tatakas tayo dito! Matanda ka na, pero wala kang pinagkatandaan. Imbis na magtrabaho ka ng mabuti, pati pera na pinaghirapan ng iba ay aangkinin mo. Wala kang kwentang tao! Walang kwenta na kung walang kwenta. Pero hindi ako papayag na mamatay dito! Nakalimutan mo yatang nandito pa ako! Napaliyad si Norman at nagulat kami nang biglang tumakbo si Ruth palapit sa lalaki at sinaksak itong mula sa likod.
Sabay kagat sa leeg niya. Pagkatapos sinakal siya nito hanggang sa bumagsak sa sahig. Dahil doon ay nabitawan niya ang baril. Niyakap ako ni Levi at bahagyang nilayo mula kay Ruth. Hanggang sa mapatingin ito kay Diane. Hinablot niya ito sa buhok at hinila. Nakita ko ang totoong takot sa mukha ng dating kaibigan ko. Nagpumigla siya pero hindi siya binitawan ng aswang. Bigla kong naalala ang sinabi at paalala ni Levi. Maging ang mga magulang at mga kapatid ni Diane ay naging mabait at totoo ang pakikitungo sa akin. Ilang sandali pa'y unti-unting bumalik sa dati ang anyo ni Ruth, maging ang boses niya. Nakalimutan mo rin binayaran ako. Hindi. Iwan mo siya dito. Huwag mong sabihing lumambot ang puso mo. Hindi. May naisip lang akong ibang plano para sa kanya. Yung hindi niya makakalimutan ng sa ganon, ay habang buhay din niyang pagsisihan ang ginawa niya sa akin. Ikaw ang bahala. Sige, aalis na ako. Levi, pakisabihan mo sila sa labas na hayaan siya makaalis. Sige. Ruth, sandali lang. May isa pa akong ipagagawa sa'yo. Ano yun? Nang hilahin ni Ruth si Norman sa buhok at kinaladkad pababa ng hagdan ay buhay pa ito. Ang kwento ni Levi sa akin, kasama ang mga nakaantabay na tao na tutulong sana sa kanya na patayin ng aswang, sakaling magwala ito at pati kami ay subukan niyang saktan. Nakita na lang dinala ni Ruth si Norman sa gubat. At yun ang huling beses na nasilayan namin siyang buhay. Mula noon ay wala na kaming nabalitaan pa sa kanya, maging si Ruth. Samantala mabilis na lumuhod sa harapan ko si Diane. Umiiyak sa tuwa. Salamat, Mars. Salamat na diniligtas mo ako sa aswang. Huwag kang magpasalamat sa akin dahil hindi pa ako nagsisimula. Sisiguraduhin ko na mas gugustuhin mo na lang na pinatay ka ng aswang kaysa nabuhay ka. Sisimulan ko dito. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyong high-end brands. Mula ulo hanggang paa. Hindi ka karapat-dapat sa mga yun dahil wala kang kwentang tao. At mas lalong wala kang kwentang kaibigan. Hindi bagay ang mga ganong kamahal na gamit sa mga social climber, gold digger, at ambisyosang tulad mo. Mula sa araw na to, ibabalik kita sa kanal kung saan kita pinulot! Kinabukasan sa isang malawak na bukid kung saan wala pang pananim, naglanding ang helicopter na pag-aari ng kumpanya namin. Si Tita Sara na ang sumunod sa akin. Kasama ang security para dalhin na rin si Diane. Matapos kong ipakilala sa kanya si Levi at Manang Ada, binigyan niya ako ng oras para magpaalam sa dalawa. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong umiiyak habang nakayakap kay Levi. Ayokong bumitaw sa kanya. Ayokong umalis. Ayokong magkalayo kami. Sa kabila ng hindi magandang nangyari sa akin sa baryong iyon. It may sound odd but this is where I found my peace. He completes the lost pieces of my puzzle when my parents died. Nang makilala ko si Levi, sila ni Manang Ada, pakiramdam ko ay nakahanap ako sa kanila ng panibagong pamilya. Ang bagong pag-ibig na hindi ko inasahan na matatagpuan ko sa gitna ng kalungkutan at pagluluksa. Sige na. Naghihintay na sila sa'yo. Ayokong umalis. Pero kailangan mo. Di ba sabi mo babalik ka naman? Iiwan mo nga dito yung kotse mo, pati yung damit mong dala nung dumating ka. Tapos mag-video call pa tayo. Ayokong lumayo sa'yo. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ako ang dadalaw sa'yo sa Maynila. Alam ko na kung saan ka pupuntahan. Okay. Judy, mahal kita. Mahal din kita, Levi. Matapos yun ay hinalikan namin ang isa't isa ng matagal. Hanggang sa kinailangan ko ng bumitaw at tuluyang lumayo. Habang palayo ako kay Levi ay nakita kong ngumiti siya habang umaagos ang luha niya. Hanggang sa makasakay ako sa helicopter at tuluyang lumipad yun. Hindi umalis si Levi at hinatid ako ng tanaw hanggang sa tuluyan akong mawala sa kanyang paningin. Lumipas ang 6 na buwan. Pagbalik ko sa Maynila ay marami agad akong inasikaso. Hindi ko siya pinakulong pero sinigurado ko na mas lumiit ang mundo niya. Para sa mga gaya niyang social climber at ambisyosa, ang ibalik siya sa hirap at alisin sa mundong ginagalawan ko ay mistulang torture para sa kanya. Bukod sa pagpapalayas ko kay Diane sa kondo ko kung saan siya nakatira at pagbawi ko ng sasakyan at lahat ng gamit na binigay ko,
Ipinaalam ko sa mga kaibigan namin ang ginawa niya sa akin. Kaya nagalit sila at hindi na siya kinausap. Isinumbong ko rin siya sa mga magulang niya. Kaya halos mabugbog din siya ng tatay niya sa galit. Blacklisted din siya sa lahat ng kumpanya na affiliated ang company namin. Ilang beses niyang sinubukang kausapin ako. Para maging sa lahat ng gusali na pag-aari ng pamilya ko, pinaban ko siya. Harsh man kung titignan pero yun lang ang paraan para pagbayaran niya ang kasalanan niya at matuto siya. Samantala pagbaba ko ng kotse ay agad akong sinalubong ng kasambahay ko. Pero natigilan ako nang may mapansin sa garahe. Naroon ang isang kotse ko na iniwan ko sa probinsya. Biglang nawala ang pagod ko nang makita ko sa kusina si Levi na naghahanda ng pagkain. Agad kong inalis ang heels ko at tumakbo palapit sa kanya. Tuwang-tuwa akong tumalon sa kanya at kinarga niya ako. Pagkatapos ay matagal namin hinalikan ng isa't isa sa kamahigpit na nagyakap. Ilang sandali pa'y binaba niya ako. Sean, lahat ay gusto ng maginhawang buhay, pero hindi magiging posible yon kung hindi natin sasamahan ng sipag, tiyaga, dasal at pananampalataya sa Diyos at pagiging mabuti sa kapwa. Walang idudulot na mabuti kung